So, power natin uli. Ayun, meron pa rin. Ay! Ba't ganun? May ugong pa rin. Ayun guys, magandang araw. So, may i-repair tayo dito na isang concert pero walang tatak. Natanggal yung tatak niya pero ano to, concert na AB502A. So, concert yan. Natanggal lang siguro yung tatak pero tingin ko concert, kaya lang wala siyang wala siyang tatak dito sa ibabaw na concert eh. Pero amplifier, no? Not 502A. So, ang problema nito, sabi ng may-ari, umaandar kaso may humming o malakas yung ugong. Uugong na lang bigla. Testingin natin siyang isaksak. So, gumamit tayo ng series valve. So, ito, saksak natin. So, ngayon, power tayo. Yon. Oh, okay naman. Sabi niya umuugong. Ay, iba na yun. Ayun. Makalabog. Ayun. Meron nga. May ugong. So, nakahina yung volume natin. So, ayan, isasagad natin siya ng hina. So, ayan, nakahina na siya. Ayan, nakahina na ha. Sagad na yan, oh. Pag binolium natin yan, ay pag pinower natin, may ugong yan. Ayun, oh. Oh. So, meron talaga. So, try natin sa isang speaker sa kabila. So, ilipat natin yung speaker niya. Ayan. Ang speaker niya nakaharap ay nakakabit dito sa isang side na to. Ilipat natin yan dito sa dulo o kaya dito sa kabila. Pangalawa. So, pwede din sa dulo, pwede sa pangalawa. So, dito muna tayo sa pangalawa. Testingin natin. Kasi left and right lang naman yan eh. Nakakabit ko lang. So, ayan. Nakakabit na siya dito sa kabila. Ayan. Dito kasi kanina doon eh. Ngayon dito. Pag umugong pa yan, testing natin kasi pag isang channel lang ang umuugong, so sa main amp ang problema. Pwedeng may mga capacitor, resistor, saka transistor na nabulok ng kalawang o kaya sira. So pagka parehas na ang ugong, eh may ibang pinagmumulan yan. Hindi na resistor, hindi na transistor, o pwedeng dun din. Pero check muna, tignan muna natin. O yan o. Meron din. Dalawa, magkabila, meron, may ugong. So pagka ganyan, ang kadalasan kasi ng pinagmumulan ng ugong na ganyan, pag left and right o humming, capacitor. Pwedeng sa capacitor pagka ganyan. So, check natin. Tanggalin natin yung takip. Tignan natin yung capacitor niya. Baka lobo na. Yung muna una nating titignan. So, yun guys. Nabaklas na natin yung pinakatakip niya. Cover. So, ito yung capacitor niya. Itong dalawa na to. So, mukhang sira na nga ito. So, ito. Talagang itsurang sira na. Kasi iba na itsura nyo. Pero mas maganda dyan. Babaklasin natin itong capacitor niya. Tanggalin natin sa board. So, ayan guys, ito na yung board. Nakabaligtad na. Ngayon, tatanggalin natin yung capacitor. Tignan natin kung sira ba o hindi. So, mahirap lang siyang baklasin dahil nakadikit ng rugby. So, yun. Itong isa, parang pag inaalog, parang okay pa na, parang hindi. Parang okay pa siya, pero parang hindi na. Pero mas maganda dyan, i-check natin na mamaya, tetesterin natin. Pero
kung papalitan din lang naman ng bago, di sabay na, dalawa na. Kung sira ito. Kasi pag sira itong isa, ay sabay na natin palitan yan. Para parehas bago. So, yun. Ito yung isa. Parang pwede pa din na parang hindi na. Pero teteste rin natin kasi mapangdaya ang sa tingin sa mata eh. Mas maganda dyan, i-check natin. So, gagamit tayo ng ESR. So, testerin natin siya. Sira na yung ESR natin. Hindi ko alam sira o lobat. Ayaw gumana. So, dito na lang tayo sa digital. Ayan. Ayaw gumana ng ESR natin. So, ngayon, nakakuan tayo sa ayan, capacitance. So, check natin. Meron na lang siyang 7.9. $10,000 yan ha. So, hindi na siya maabot. Itong isa 6 na lang. So, mababa na. Bukan natin wala tayong pamalit. So, kausapin muna natin yung may-ari na orderan muna ng ganitong capacitor kasi wala, ubos yung natin, naubos yung stock natin ng ganitong capacitor. So, saka dito pala sa ilalim niya, makikita mo yung ilalim. Na siya, parang nagkakaroon na siya ng umido dito sa ilalim. Carbon-carbon. Parang na siya. Pasira na talaga to. Sira na. So, kausapin mo natin may-ari o orderan muna natin ng capacitor. Ngayon, pag dumating yung saka na lang natin siya ikabit. So, sabihin mo natin yung may-ari. A few moments later. Ngayon guys, dumating na yung in-order natin na capacitor para dito sa ginagawa nating amplifier. So, ito, testingin natin siya. I-compare natin dun sa sira. Kasi yung dati, yung sira niya, pumalo lang siya ng 6 saka 7. So, ito. Lagyan natin siya sa capacitance. Ayan. Pag tinester natin, ito yung luma. Tingnan natin. So, meron na lang siya 7. Tapos, itong isa, meron na lang siyang 8. So, mababa. So, ngayon, ito yung bago na binili natin, malaki. Pero, 10,050 volts din. Tignan natin. So, ito, 10. Yung isa, o 11. So, mataas. Kung i-compare natin to sa nauna, yung maliliit na pinagpalitan natin, yung ay papalitan natin, yung dating nakakabit. So, mababa. So, saka ito titignan niyo yung ito in-order ko to sa online to bago. Yung pinakon ko sa may-ari. Ako na yung order. Ngayon, ito yung luma. Ayun Ang laki ng diferensya nyo. Ayan. Maliit. Maliit kaysa dito sa bago. Ito malalaki. At mabigat. Itong luma, magaan na dito. Magaan na. So, ikakabit natin tong bago. Dito sa board. So, ayan yung board nyo.
Try natin kung uugong pa rin. Natin ang stick glue. Mas maganda kasi pag ang stick glue tutunawin sa lighter. Yan. Yun. Yan. Uy, madikit na yan. Ewan ko na lang kung matanggal pa yan. Yun. Pati dito sa kabila, lagyan na rin natin. Para sigurado. Yun. Ay nam. Iwan ko na lang kung matanggal ka pa. Pati dito sa ibabaw. Lagyan natin. Last one sa ilalim. Yun. Boy! Iwan ko na lang kung matanggal pa to sa sobrang dami ng stick glue dinikit ko. So ayan, nakadikit na. Ngayon, testingin natin kung uugong ba. Kung uugong pa. Pero bago yan, totornilyo muna natin yung ibabalik muna natin yung tinanggal natin mga tornilyo. Para hindi siya maghahaming. Kasi pagka wala yung tornilyo dyan, pinaka-ground, body ground, hahaming yan, mag-uugong din. Mahina lang naman. Hindi kagaya kanina. Dito pa sa likod. Sa ilalim. Merong yan may mga tornilyo dyan yan natin ang tornilyo. Yun. Ayun na. Testing tayo. Testing. Ayun. Malaman kung uugong pa ba. So, ayan. Ayan na. Nakikabit na natin. Nakasaksak na. So, power tayo. Yun. Yun. Wala na. Wala na ugong. So, off natin. Ay, kumakalabog siya kapag ino-off. Nakahina naman yung volume. So, power natin uli. Ayun, meron pa rin. Ay! Ba't ganun? May ugong pa rin. Parang may problema ka. Ayun, oh.
ugong pa rin. Napalitan na yung capacitor, may ugong pa rin. That's a very, very big problem. Isa pa sa naging problema nito, kapag pinower mo siya, halimbawa, kagaya yan, papower natin, malagitik naman yung relay. So, pag pinower mo yan, pag lagitik niyan, dapat wala na siyang, pag pinatay mo, yan, dapat ganon, tahimik. So, ang kanya kanina, pag pinatay mo siya, pag inop mo, may lagabog sa speaker. May kakabog sa speaker. Bukod doon sa may ugong, pag inop mo siya, meron pa siyang kabog sa speaker. Dapat wala na. So, ang nakita kong problema niya, tin-troubleshoot natin, yung capacitor niya sa... Kasi nagsukat ako ng voltahe dito sa 12 volts to. 12 volts. 12 volts. Papunta yan dito sa may harap sa tone control dito. So, tin-troubleshoot ko, ang nakita kong problema niya, ito. Yung 2,225 volts, dalawa. So, yung isa dito, sira na. Yung isa, mahina na. So, isa talagang sira na. Tapos, ito yung pinalit natin. Dito nakakabit yan. Yan. Supply yan para dito sa surround. Saka, dito sa regulator na to. Papunta yan dito sa 8 volts, 7808 yun eh. 7808 papunta dito sa harap dito. Saka dito sa likod. So kaya siya nag-uugong kasi pag tinanggal natin yung supply dito, yan, yung input pala. Papunta dito sa harap, wala siyang ugong. Normal siya. Ngayon, ang pinagsuspetsahan ko nung una ay yung IC na 4558 dito. Yan. So, okay siya lahat ng mga ganong IC. So, chinek ko kasi pagka left and right ang may ugong, capacitor yan. Pwedeng sa IC dito, pwedeng sa capacitor yan. Pero kadalasan capacitor talaga. So, ito ang pinalitan natin. Itong dalawa na to. So, hindi pa magkaparehas yung kulay. Pero, okay lang yan. Basta't parehas silang 2,225 volts. So, okay na yan. So, ngayon, check tayo. Sound check. Saksak natin. O, nakasaksak na pala. Power natin. Yan. Ayun. Lumagitik na yung relay. Sound check tayo. So, yun. Ang lakas. So, malakas siya. Kahit bagyan mo lang siya i-volume, malakas. Ang supply niyan, 33.5 volts lang siya. So, maliit lang ang transformer, oh. Pero ang nagdala sa kanya, sa lakas niya, saka sa kabog, lakas ng lagabog ng speaker, itong capacitor niya. Kasi masyado na siyang malaki, no? 10,000 by 50 volts, pero malaki. Malaki siya, saka mabigat. So, mas maganda yan, mas maganda yung malaki kaysa sa maliit na filter capacitor. So, ngayon, okay na siya, malakas na. At wala na rin yung ugong niya. Tapos, pag in-off mo siya, wala na rin yung kalabog sa speaker. So, off natin. So, tahimik, di ba? Pag pinower mo yan, gumagitik na yung relay. Wala na rin siyang ugong, tahimik na tahimik. Wala kayong maririnig na ugong dyan. So, lapit natin sa speaker, wala kang maririnig na ugong. Ayan yung speaker natin. So, wala kayong maririnig na ugong dyan. Ngayon, sound check tayo kasi baka sabihin ninyo ay hindi yan gumagana. So, ayan, gumagana yan. So, tutok natin yung speaker. Volume tayo. So, di ba? Gumagana. So, ito yan. Dito. Baka sabihin nyo, dinadaya ko kayo eh. O, volume tayo. O, di ba? So, hindi natin pwedeng i-diretso yung music kasi may copyright tong music natin. Baka ma-copyright tayo. So, palit tayo ng ibang, baka ma-copyright tayo eh. Palit tayo ng ipaborito nating music. Yan. O, yun o. Ang lakas. Yung ayero natin, yung mayanig.
Oh. Bagyang pihit pa lang ng volume yan, ha. So, lagyan natin tong knob. Saan na ba yung knob niya? O, tama, ito yon. Lagyan natin yung knob. Yan. So, bagya pa lang, oh. Malakas na. Saka yung bass niya masyadong mabass siya kasi dahil dito sa laki nga ng filter, mas maganda talaga pag malaki ang filter, maganda ang bass. Kasi pagka maliit ang lalagay mong capacitor dito, mahina ang bass niyan. So, parang kinakapos. Saka, ayun, no, hindi pa nakapindot yung bass niya, tapos bagyalan nakaangat to. So ayun guys, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong sa inyo yung video na to sa mga may ganitong problema ng amplifier. So pag may humming, capacitor, itong capacitor na pinalitan natin dito, pasira na rin talaga siya dahil bumaba na yung microfarad niya. So tapos itong dito, so supply ng tone control, capacitor para sa tone control. So yun guys, hanggang dito na yung video natin at maraming salamat sa panonood.